Alright mga ka-59, mga kababayan, mga SG dyan, mga security guard, kumusta kayong lahat? Good morning, Kuya Isko Official po. Ayan, nandito tayo ngayon sa office, no? Umaga. So ayan, magbibigay lang ako ng isang topic dito sa video na ito dahil meron tayong mga na-encounter or kahit sino sa ibang company, sa agency ng security is na-encounter ito na kung saan ito yung mayroon tayong mga SG or mga security guard na takot dumuti pag walang hawak na firearms. So, i-correct natin yan sa video ito. Kaya please subscribe Kuya Isko Official. Alright mga kababayan, mga kakaibigan, mga ka-59, ayan, nagbabalik, Kuya Isko Official po. Alright, so ito po yung video na ito. Ito yung ating ipapaliwanag tungkol nga dito sa ating mga SG, mga ka-59 na parang pag wala silang firearms is hindi kompleto yung kanilang duty or yung kanilang araw. So, ipapaliwanag natin yan dito sa video ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Halord Busta Vlogs. Ayan, shoutout. At syempre, shoutout din sa ating mga tagapanood sa ating video, no? At shoutout sa inyong lahat, mga OIC ng video. Shoutout sa mga SG natin, mga 59, saan man kayo sa sulok ng ating mundo na nanonood sa ating mga video. Please, pakishare po ng ating mga video sa inyong Facebook account at syempre sa inyong YouTube din, no? I-share nyo lang naman, share kahit hindi nyo panoorin, basta i-share nyo lang po, napakalaking tulong po noon dahil nga po tayo din ay nag-charity sa ating mga ka-59, no? So, nag-iipon lang tayo ng budget para makapamili tayo ng gamit na para pamigay natin sa ating mga ka-59. Pagkos mayroon na rin ako mga nabibigyan, hindi lang natin nabibideo. So, ayan, pagpatuloy natin yung video, ang ating sasabihin dito sa topic na ito na kung saan, yun nga, yung mga security guard na kumbaga, hindi kompleto ang kanilang araw kung wala silang bit-bit na firearms pag sila ay naka-duty. So, mga kaibigan, mga kababayan, para lang sa kalaman ng lahat at sa ating mga SG at mga ka-59. Alright. So, ang firearms po ay isa sa kasama sa requirements talaga sa ating mga security guard at sa ating mga kliyente at sa ating mga security agency. Pagkos, mayroon kasi tayong mga kliyente na minsan ayaw nila ng mayroong firearms, no? So, ipapaliwanag natin. So, mayroon namang mga kliyente na talagang kailangan may firearms ang security. So, nakadepende yan sa kliyente. Bagkos, pag ang agency ang pakikinggan or susundin, automatic po, may tinatawag po yan na 1:1. Ika nga, no? Kumbaga, sa bawat isang gwardiya is mayroong isang firearms, mapalong man yan or mapa-short man yan. So, sa situation, meron tayong mga na-encounter na kung saan, sabi ng SG, nakakatakot mag-duty dito kasi walang firearms. So, ito lang kasimple yan. Ang mga security guard kasi natin na talagang hindi sapat ang kaalaman sa pag-training is talagang ganun ang mga mindset nila na kumbaga, kailangan pag naka-duty sila is meron talagang firearms. So, ito yung kapaliwanagan, dapat maintindihan natin lahat ito. Based sa mga bagong training ngayon, mga kaibigan, mga ka-59, base sa mga bagong training ngayon na mga pinapatupad ay nakadepende ang firearms, no, sa situation. Pumunta kayo ng mga mall, karamihan po dyan is walang firearms. Ilan lang po yung mga may firearms dyan. Yung mga tinatawag na deterrent. Kumbaga, nandun lang sila sa mga bungad, yun yung may mga firearms. Pero yung mga nasa loob ng mall, halos lahat po yan is wala po silang firearms na bit-bit. Okay? So, ilan lang yan, piling-pili. So, halos lahat ngayon sa buong Pilipinas natin is ganun ang sit-up or ganun ang situation. So, bakit nga ba hindi pinapahawak or hindi binibigyan or hindi pinapadala ng firearms yung ating mga security guard? Sabi ko nga kanina is depende sa situation. So, katulad ng mall is hindi siya obligado na mayroong firearms kasi nga bakit nasa loob naman ito. Kaya ang nilalagyan niyan more on yung nasa labas, yung mga deterrent nga, no? Yung mga nasa bungad, nasa frontliner. Yan. Okay. So, sabi nga, ang isang security guard or ang isang tao, mas magaling ka kung nasunod or nagawa mo yung iyong trabaho sa pamamagitan lang ng iyong salita. Yan, mas magaling ka. So, ang iba kasi sa atin, nagiging magaling dahil mayroon silang hawak na firearms. So, tandaan po natin ito mga kaibigan. Ang firearms po ay hindi po yan ginagamit basta-basta.
So mayroon pong tinatawag na rules of engagement na kung saan hindi mo siya basta-basta gagamitin kung hindi siya kailangan. Kaya useless din siya. So ganun pa man, kailangan lang siya doon sa mga lugar na talagang kailangan. Halimbawa, bangko. Yan. Kasi ang bangko ay walang oras na po pwedeng hold upin yan. So kailangan may firearms yung gwardiya. So sa mga establishment naman, depende sa situation kung matao yung lugar, kaya sila hindi binibigyan ng firearms or pinapadala ng firearms para makaiwas sa pinakamalaking problema. Unang-una, yung iniiwasan dyan, yung accidental firing. Alright? Then, pangalawa, tinuturo na kasi ngayon sa mga security guard yung tinatawag na discipline, no? Courtesy and discipline, din yung customer service. So, sa madaling salita, dapat yung isang tao, mapapaniwala mo siya sa iyong salita or sa mga pinapatupad mong batas na dapat tama. Hindi dahil sa mayroon kang firearms o para matakot sa'yo. Hindi siya ganon. So sabi ko nga kanina, kung ang ikaw security guard, kung ang isang policy or isang lituntunin doon sa iyong pwesto at napatupad mo ng maayos yun, nang hindi dahil may firearms ka lang, kundi dahil sa iyong magandang salita, magandang sistema at magandang approach sa kapwa, sigurado kahit na mga loko-loko pa yung kausap mo, babait yan sa'yo. Yun ang sikreto dyan, mga kaibigan. So, disiplina, din siyempre respeto. At yun na nga, sabi ko nga, lagi kong sinasabi is, laging kasama ang customer service at siyempre yung discipline at siyempre yung maximum tolerance. Yan yung pinaka-importante talaga sa ating mga ka-5-9 at sa ating mga security guard. Alam na alam yan ng may mga sakto sa training, no? So, ganun pa man, ngayon kasi, ang mga security guard natin ay may mga training ang iba, no? May mga training ang iba sa training center na kung saan every mag-renew ng security guard license is magte-training sila. Bagkus ang training kasi is paulit-ulit lang naman din kasi ang mga subject niyan pag ikaw ay nag-renew. Kaya ang ginagawa ng mga kumpanya ay is nagkakaroon sila ng sarili-sariling training or mga orientation. Sample dito sa amin. So, ang mga gun safety, customer service is tinuturo sa tawag dito sa training center. Pero inuulit-ulit yan pagdating sa company. Tinuturo ng paulit-ulit. Mga radio, communication, lahat po yan. Inuulit ng company. Maliban doon yung mga policy ng company na dapat ipatupad doon sa pwesto. So, kanya nga lang, yung iba kasi, aminin natin sa hindi, mayroon kasi tayong mga SG nga na medyo salat sa kaalaman pagdating sa security. Kaya doon, kaya sila takot na wala silang firearms kasi takot silang mapaaway. Kasi nga bakit? Ang tanong kasi dyan, bakit ka napapaaway? Napapaaway tayo dahil din sa situation natin kung paano tayo mag-approach ng kapwa-tao. Pero kung ikaw, security guard, uniform personnel, at maayos ka makipag-usap, maayos ka mag-approach sa customer, is hindi ka mapapaaway. Bagkus kahangaan ka pa at susundin lahat ng iyong mga policy. So, yan ang sikreto mga ka-5-9. Huwag kayo umasa sa firearms kasi isa lang ang masasabi ko dyan. Ang firearms po ay po pwede pang magpapahamak sa inyo. Dahil hindi na ngayon kasi kinakatakutan ang firearms dahil yan ay ginagawa ng esports. Pero mas may marunong dyan or yung iba nga, lalo na yung mga walang alam din, no? Na kung saan pag hinawakan mo yung firearms mo, kahit hindi mo binunot, minsan kinakasuhan ka na ng gun toting o kaya binunutan mo siya ng firearms. Pero humawa ka lang naman. Kasi nga, bakit? Sila ay hindi train pagdating sa firearms kung ano bang ibig sabihin ng firearms. Kaya, oras na hinawakan mo, lalo kung nagtalo kayo, is ang iniisip niya is binubunutan mo na siya. Kasi nga yung iba, takot sa baril. Kaya nga yung ginagawa ng karamihan or ang iba ay hindi na lang nilalagyan ng firearms yung mga situation na parang kaya naman siya sa pakiusapan. Yun ang situation dyan. Kaya sana naintindihan ng ating mga SG, mga ka-5 natin, yung ibang walang hawak na firearms. Kung bakit wala kaming firearms? Bakit kami in-issue ng firearms? So, dalawa lang yun. Pwedeng hindi kailangan dahil sa situation ng lugar, or pwedeng yun ang kliyente mismo ayaw nila ng may firearms. Okay? So, sabi nga is ang security, uulitin ko, is hindi kailangan ang firearms actually. Depende sa situation, ha? Depende sa situation. Kailangan lang yung marunong ka makipag-usap, marunong kang humarap sa tao.
Yan po yung ating trabaho. So, customer service nga, no? Magsiservisyo tayo ng maayos bilang isang security guard. Hindi tayo nag-security guard para makipagbarilan. Alright? Kaya huwag nyong iasa sa baril lang inyong galing. Okay? So, sa bangko, tandaan ninyo yan. Hindi tinuturo yung pagalingan ng baril, kundi tinuturo diyan po yung mga customer service at yung gun safety. Yun ang pinaka-importante. Pero hindi tinuturo kung paano ka gumaling bumaril. So, bakit nga? Kasi hindi naman talaga barilan ang ating pinunta kundi trabaho. Ang baril ay isang sangkap lang ng ating trabaho na isang requirements na kailangan natin siyang dalhin. Depende sa situation. Depende sa lugar, depende sa situation, at depende sa request ng kliyente. Alright? So, meron kasi tayong mga na-encounter, no? Mga SG. So, napaliwanagan natin bagos naintindihan naman. Kaya nga lang, yun, mapapansin agad natin, ito yung mga SG natin na talagang salat sa kaalaman pagdating sa training ng security. Kaya sana dito sa mga video natin, mayroon po kayong mga matutunan dito at para po sa ating lahat. Ito yung aking mga binibigay ditong information at binibigay nating kaalaman. So sana po may natuto sa ating binigay na topic ngayon sa video ito. Please like and share and subscribe po natin YouTube channel at siyempre paki-follow yung ating Facebook account, Charles Francisco. Yun, sa mga applicant, message nyo lang ako. At siyempre, pag message nyo na ako at binigay ko na yung address, pumunta kayo dito. Huwag yung ako yung inyong i-interviewin. Kasi may mga applicant, ako yung ini-interview. Mahaba na yung palitan namin ng message. Kasi nga, sila ang nag-i-interview sa akin, baliktad. Pag ikaw ang applicant, ikaw ang pumunta ng opisina, ikaw ang aming interviewin at ipaliwanag namin sa iyo kung anong mayroon dito para magkaintindihan tayo. Kasi hindi ka namin i-entertainin sa basta-basta text lang kasi nga mayroon tayong tinatawag na data privacy. Okay, mga applicants. So maraming salamat sa inyo. Like and share lang mga kababayan at mga ka-5men, mga ka-bodyguard. Thank you very much and mabuhay po ang lahat. Kuya Isko Official po. At syempre, shoutout sa ating mga tagapanood. Abangan ninyo at kunting panahon na lang, balik natin yung champurado. Free champurado sa ating mga ka-5-9. Mag-ikot tayo. Medyo sira lang yung ating sasakyan niya. Okay? Salamat ng marami at shoutout sa ating dating boss, Gilbert Manila, sir. At sa kay Sir Hans Manila, sir. Shoutout at syempre sa ating boss ngayon na pinakamaganda sa balat ng lupa, Karen Silvanito. Shoutout. Maraming salamat po. Mabuhay ang lahat. Bye-bye. Serbisyo para sa inyo kahit na ano man ang